Sinasabing ang mga kapangyarihang galing sa kalikasan o mutya ay biyaya at regalo sa may mga mabubuting puso at kalooban. Ngunit papaano kung ang nagtatanga nito ay ginamit sa pansariling kapakanan at humantong sa kasamaan? Ako si Gibbon, 27 taong gulang. Hindi ko na lamang babanggitin ang aking pinanggalingan upang maprotektahan ko ang aking mga kadugo at kamag-anak. Taong 1986. Sa taong ito ay talagang talamak at uso ang mga taong nagtatanga ng iba't ibang uri ng mga mutya o anting-anting. Katunayan, tuwing mahal na araw ay may mga antingero ang sinusubukan ang kani-kanilang mga tangang mutya at mga anting-anting. Dahil sa isa ako sa nagmamalabis na makakita at makasaksi sa mga ganitong hiwaga, ay talagang wala akong sinayang ng mga sandali. Huwebes Santo pa lamang noon ay hindi na ako mapakali na makakita na naman ng mga antingerong nagpapalakasan sa tanga nilang mga agimat o mutya. Kada taon at kada Biyernes Santo ay karaniwan na ang ganitong ginagawa ng mga antingero sa aming baryo, ang magkaroon ng subukan ng kanilang mga gamit. Matagal ko nang pinapangarap ang maging isang antingero. Katunayan, ay pasimple kong nananaliksik sa iba't ibang uri ng mga anting-anting o mutya. Kaya naman sa tuwing sasapit ang ganitong tagisan ng mga antingero, ay talaga namang para sa akin, ito ang pinaka-espesyal na araw. Kaya naman kahit anong abala ko sa aking mga ginagawa, ay inihinto ko at isinasantabi ko muna para dito. Sa oras na nang gamitan ng mga mutya at anting-anting, ay doon ko nakita ng personal ang mga kakayahan ng mga tanga nila at gamit nilang mga nakuha. May mga kayang maglakad sa apoy, hindi tinatablan ng itak at marami pang iba. Ngunit para sa akin, ang ninanais kong maging tangan ay yung may kakayahang sa bulag at hindi kayang tamaan ng bala o ano paman. Nang matapos na ang pagalingan ng mga antingero, ay umuwi na akong masaya dahil nagawa ko na namang masilayan ang iba't ibang kakayahan ng mga tanga ng mga ito. Pagka-uwi ko ng bahay, ay nagbalik na naman ako sa realidad at isinantabi ko muna ang kagustuhan ko sa mga anting-anting at mutya. Nagmadali na nga akong pumunta ng bukid upang tapusin ang aking pag-aararo sa palayan. Kailangan ko na matapos na kaagad ang kahon na to. Baka mapagalitan pa ako ni amo. Bulong ko sa aking sarili dahil ang totoo ay hindi alam ng amo ko na pumunta ako ng baryo upang manood ng mga antingero na nagpapagalingan kanina. Madalas kasi ay nag-aararo ako sa amin tuwing may mga kababaryo akong nangangailangan ng aking serbisyo. Kapalit naman ng salapi ay ako ang kanilang nilalapitan upang mag-araro sa kanilang mga bukid. Maliban sa pag-aararo, ay nagpapabayad din ako sa pagtatanim ng mga palay at iba pang pwedeng pagkakitaan. Sa edad na 27, ay nasa poder pa rin ako ng aking mga magulang at ni minsan ay hindi sumagi sa aking isipan ang mag-asawa dahil ang ninanais ko ay maging isang antingero at magtanga ng kakaibang kapangyarihan. Mataas ang pangarap ko sa buhay at ang nais ko ay maging isang mayaman at mapera sa aming baryo. Yung tipong dahil sa yaman ko, lahat ay kaya kong pasunurin gamit ang aking kayamanan at kapangyarihan. Kaya nga kapag pera ang pinag-uusapan, ay mas mabilis pa ako sa kidlat at kahit anong ibigay sa akin o ipatrabaho, ay pinapatos ko kumita lamang ako. Mahilig ako sa pera pero hindi naman ako sakim. Katunayan, lahat ng kinikita ko ay ibinibigay ko sa mga magulang ko. Madali rin akong lapitan pagdating sa pera. Katunayan, minsan nga halos sa akin lumalapit ang mga kapatid ko upang mangutang. 5 kaming magkakapatid at ako ang pang-4. Bali 3 ang lalaki at 2 babae. Maagang nagsipag-asawa ang aking mga kapatid at ako na lamang ang bukod tanging hindi pinasok ang ganung buhay. Minsan ay sinasabi nila na mag-asawa na ako upang may magmahal
at mag-alaga na sa akin. Ngunit sinasagot ko lang sila ng pabiro. Asawa? Nako, sakit lang yan sa ulo. Ganun palagi ang sinasabi ko sa tuwing pinagkakaisahan ako ng mga kapatid ko at pinipilit akong mag-asawa na. Lumipas pa ang mga buwan at taon at dumating na naman ang inaantay kong muli. Ang tagisan ng mga antingero. Ang araw na to ang tanging inaabangan ko. Ang makita muli ang pagalingan ng mga antingero. Ngunit hindi ko inakala na ang araw na yun, ang araw na makakapagpabago ng aking buhay. Nang matapos ang pagalingan ng mga antingero, ay uuwi na sana ako nang may isang tao ang lumapit sa akin at nagpakilala bilang Mang Enteng. Sinabi niya sa akin na isa siyang antingero at matagal niya na akong napapansin. Sa tuwing may tagisan ng mga anting-anting ay nandoon ako palagi. Kaya naman tinanong niya ako kung isa din ba akong katulad nila. Pasensya na po kayo. Hindi naman po ako antingero. Siguro nga, imposibleng maging katulad niyo po ako. Malungkot kong sagot dito. Napansin niya naman ang lungkot ng aking muka. Kaya tinanong niya ako kung nais ko raw bang maging isang katulad niya dahil tamang-tama raw. Kailangan niya ng makakasama upang kumuha pa ng mga mutya. Nang marinig ko ang kanyang sinabi, ay walang pagdadalawang isip na pumayag ako. Sinabi niya sa akin na magpaalam na muna ako sa pamilya ko. At sa pagsapit ng mga susunod na araw, ay babalikan niya ako at isasama sa kanyang paglalakbay. Lubos naman akong sumang-ayon sa nais niya at nagpasalamat dahil sa wakas ay matutupad ko na ang matagal ko ng nais, ang maging isang antingero. Mabilis akong umuwi ng bahay at walang pagdadalawang isip na nagpaalam sa aking mga magulang. Sinabi ko rito na nais kong pumunta ng lungsod upang doon ay magtrabaho. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na hindi iyon ang tunay kong dahilan. Huwag po kayong mag-alala, inay. Babalik po ako pag naging matagumpay po ako ron. Sambit ko rito upang maniwala pa sa akin. Pumayag naman ang aking mga magulang, kaya nag-impake na nga ako ng aking mga kailangan dalhin. Pagsapit ng sumunod na araw, ay dumating na nga si Mang Enteng sa bahay. At tulad nga na napagkasunduan namin, ay magpapanggap siyang kasamahan ko sa pagtatrabaho sa lungsod. Nang makapagpaalam ay umalis na nga kami at sumama na ako kay Mang Enteng sa paglalakbay nito. Nagpatuloy pa kami sa paglalakbay hanggang sa milya-milya na ang layo nito sa aming baryo. Nagpatuloy kami hanggang sa makarating kami sa isang liblib na lugar at may nakita ako. Kung hindi ako nagkakamali, mga 5 kubo ang nakatayo rito. Halika, Gibbon, simula ngayon na ito na ang magiging tirahan mo, ang sabi ni Mang Enteng. Nagpatuloy kami sa pagpasok sa mga kubo na iyon. At nakita ko rin ang 4 pang mga kalalakihan. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung mga antingerong nakikita ko rin sa aming baryo. Kaya naman tinanong ko kay Mang Enteng kung bakit nandito ang ibang mga antingero. Ipinaliwanag sa akin ni Mang Enteng na kaya sila nandito sapagkat kasapi sila sa binuo niyang grupo, ang samahan ng mga antingero. Pero sa ngayon raw ay dapat ko munang unahin ang pagkakaroon ng anting-anting o mutya upang maging kasapi nila ako. Sumang-ayon naman ako sa kanyang mga sinabi dahil ito naman talaga ang nais ko, ang maging katulad nila mga antingero. Lumipas sa mga araw at buwan ay itinuro sa akin ni Mang Enteng kung papaano tumangan ng mutya at kung papaano ito makukuha. Ngayon, Gibbon, nasa iyo na ang pagpapasya kung anong mutya ang nais mong tanganin, ang sabi ni Mang Enteng. Opo, Mang Enteng. Pag-iisipan ko po, ang sagot ko. Kinagabihan ay nahirapan akong makatulog dahil sa aking mga iniisip. Kung anong mutya ang nais kong makuha at kung ano ang abilidad nitong maibibigay. Pero para sa akin, noon pa man, ang nais kong mutyang taglayin ay yung may kakayahan na magtaglay na sa bulag at depensa sa sarili. Para sa akin kasi,
Iyon ang pinakamahusay na mutya na pwede kong makuha. Ngunit meron bang ganoong klaseng mutya? Lalo na't hindi ko pa alam ang mga uri nito at kakayahan. Buo na ang aking desisyon. Ang ganong abilidad ng mutya ang nais kong taglayin. Kaya naman nagtanong-tanong ako sa mga kasamahan ko tungkol sa mga mutya at ang mga abilidad nito. Marami silang anting-anting at mutya na naikwento sa akin. Ngunit mas pumukaw ng aking atensyon ang mutya ng linta dahil ang kakayahan ng mutyang ito ang nais kong taglayin. Ayon sa mga kasamahan kong antingero, may taglay na sa bulag at lace bala ang mutya ng linta. At kung ikaw naman daw ay masugatan, ay mabilis itong maghihilom. Swerte din daw pagdating sa larangan ng pag-ibig at maging sa negosyo. Dahil sa aking mga narinig, ay nagkaroon ako ng interes dito. Ang mutyang ito ang ninanais ko at kailangan kong tanganin. Lumipas pa ang maraming buwan ko sa paghahangad ng mutya ng linta. Ngunit hindi ko talaga ito makuha at hirap ako makita ito. Dahil sa labis ng aking pagnanasa sa mutya na iyon, ay hindi ako tumigil. Mapa umaga man o gabi, ay sinisikap kong mahanap at makita ito. Ilang taon pa ang lumipas at halos sumuko na nga ako sa pagiging antingero. Dahil sa aming anim, ay bukod tangi akong walang tangan na kahit ano paman. Kaya naman nagmungkahi na lamang ako na maging tagaluto na lang ng mga ito upang kahit papaano ay magkaroon ako ng silbi sa grupo. Sa tagal ko sa pakikisama sa mga ito, ay para ko nang naging ama si Mang Enteng at ang apat ay itinuring na nila akong parang tunay na kapatid. Alam nila ang paghahangad ko na magkaroon ng mutya ng linta na iyon, kaya lubos nila akong inuunawa at hindi pinakikitaan ng ano pa mang hindi maganda. Isang araw, malayo pa lang ay nagmamadali na si Mang Enteng na lumapit sa akin. "Gibbon, halika muna rito." "Opo, Mang Enteng." "Oh, eto Gibbon, mutya ng ngipin ng kalabaw. Baon mo yan sa braso mo," ang sabi ni Mang Enteng. Dahil sa sinabi niyang iyon, ay walang pag-aalinlangan na ibinaon ko nga ito sa aking braso. Sa umpisa ay masakit, pero sa katagalan ay unti-unti na akong nasasanay hanggang sa gumaling na nga ang sugat na pinagbaonan ko rito. Makalipas pa ang ilang araw ay unti-unti ko nang nararamdaman ang bisa ng ngipin ng kalabaw. Nagkaroon ako ng kakaibang lakas at kaya ko nang magbuhat ng mabibigat. Dahil sa natuklasan ko ay lubos akong natuwa dahil kahit papaano ay hindi na ako kulelat bilang isang antingero. Natuwa naman si Mang Enteng sa kanyang mga nakikita sa akin. Sobrang saya ko na kasi at nagagawa ko ng umiti sa kanila at tila nakulayan muli ang aking buhay. Ang akala ko kasi habang buhay na lang ako magiging pabigat sa mga ito. Isang gabi ay may narinig akong boses sa aking isipan at inutusan akong pumunta sa palayan sa hindi kalayuan sa amin ng gabing iyon. Itinuturo nito sa akin ang isang bato na mahaba at sinabi niyang ito ang mutya ng linta na matagal ko nang hinihiling. Kaya naman ipagkakaloob niya ito sa akin. Dahil sa kanyang mga sinabi ay nagmadali akong bumangon at tumungo sa palayan na itinuturo sa akin ng babaeng iyon. Wala akong sinahing na mga oras dahil sa kasabikan na mapa sa akin ng mutya ng linta na matagal ko nang pinapangarap. Halos ilang oras din ako naghanap doon hanggang sa tila minaapakan ng mga paa ko na matigas na bagay. Kaya naman walang pag-aatubili na kinuha ko ito. Nang mahugasan ko na ay tumambad sa akin ang isang mahabang bato na hugis linta. Kaya naman naisip ko na ito na nga ang hinahanap ko. Nagmamadali nga akong umangon at nagugas ang katawan. Nang makarating na ako sa bahay ay ibinalot ko to sa telang pula at isinukbit sa aking tagiliran at bumalik na sa pagkakatulog. Kinaumagahan ay nagising ang mga kasamahan ko na walang kaalam-alam sa mga nangyari sa akin kagabi. Ang alam nila ay kasabay ko silang natulog at nagising.
Kaya naman mas minabuti ko na lamang na wag nang sabihin sa mga ito ang tungkol sa mutyang nakuha ko kagabi upang hindi na ako pag-isipan pa ng kung ano-ano. Mas okay kung ako lamang ang nakakaalam ng mga nangyari. Nang araw din na iyon ay meron kaming misyon. Pumunta kami sa isang kilalang tao, isang politiko sa aming lugar, at nais niyang gantihan ang kalaban niya sa politika dahil umano sa dinaya siya nito sa eleksyon. Sa madaling sabi ay binabayaran kami upang patayin ang taong iyon. Binigyan nila kami ng aming mga kakailanganin tulad ng sasakyan at mga baril. Gibbon, medyo delikado ang misyon na ito. Ikaw na lamang ang mag-drive ng sasakyan dahil wala ka pang kakayahan na salagin ng mga bala. Ang utos sa akin namang Enteng, kaya naman sumunod na lamang ako. Isinagawa na nga namin ang araw na iyon ang aming misyon. At dahil sa mga tangan ng mga kasama ko, ay walang kahirap-hirap na napaslang nila ito kahit na may mga bantay. Nagpatuloy lang ang ganoon naming trabaho. Ang pumatay, kapalit ng limpak-limpak na salapi. Sa umpisa ay tumanggi ako at binalak kong kumala sa grupo. Hanggang sa unti-unti ko nang natanggap ang ganoong uri ng aming trabaho. Bukod sa pagiging bayaran namin bilang mamamatay tao, ay naging mga akyat bahay kami at mga magnanakaw. Ninanakawan namin ang mga politikong mayayaman, lalo na ang mga korap sa gobyerno. Dahil sa taglay naming mga mutya, ay naging komportable kami na hindi kami magagalaw ng kahit na sino. Naging sakit kami ng ulo ng taong bayan at naging notorious kaming mamamatay tao at mga magnanakaw. Pinasok na rin namin ang kidnap for ransom at panloloob sa mga bangko. Dahil sa aming mga ginawa, ay naging public enemy nga ang aming grupo at pinag-ahanap ng batas. May mga patong na rin sa aming mga ulo. Gayunpaman, ay hindi kami natatakot dahil sa mga tangan naming mutya at anting-anting. Dahil na rin sa impluwensya ng aking mga kasamahan, ay natuto kong uminom, magsugal at babae. Habang lumilipas pa ang mga buwan, ay lalong padilim ng padilim ang aking buhay. Hanggang sa isang beses, sa kasarapan ng aking pagtulog, ay muli akong kinausap ng babaeng nagbigay sa akin ng mutya. Sinabi nito sa aking panaginip na kung hindi ako magbabago at titiwalag sa grupo, ay mawawala ng bisa ang mutyang tangan ko. Kaya hanggat hindi pa huli ang lahat, ay magdesisyon na ako. Kinaumagahan ay maagang gumising ang grupo upang isakatuparan ang aming mga plano. Ngunit nagpanggap ako na masama ang aking pakiramdam kaya nagpaiwan na lang muna ako. Hindi naman nagsalita ang mga ito at tuluyan ang umalis. Ngunit napansin ko na pati si Mang Enteng ay sumama ang tingin sa akin dahil sa ginawa ko. Naalala ko tuloy nung bago pa lamang kami magkakilala. Ibang-iba ang turing niya sa akin dati dahil parang isang tunay na anak ako para sa kanya. Pero ngayon ay napapansin kong nagbago na siya. Hindi ko alam kung nagbago na nga ba talaga siya o nagpapanggap lang siya sa akin noon. Naalala ko tuloy ang sinabi ng babae sa akin sa panaginip na kailangan kong tumiwalag sa grupo hanggat hindi pa huli ang lahat. Dahil sa mga pangyayari ay lubos akong naguguluhan kung ano nga ba talaga ang nararapat kong gawin. Alam ko naman kasi na hindi biro ang gagawin kong mga desisyon. Pag pinili ko ang grupo, ay mawawala sa akin ang mutya na matagal ko nang pinapangarap na makuha. Kaya hindi ko ito dapat nasayangin. Pero kung pipiliin ko ang mutya at ang aking sarili, ay malamang na magagalit sa akin ang grupo at posibleng patayin pa ako ng mga ito. Sobra akong naguguluhan dahil sa kinakailangan kong mamili. At dapat ay hindi ko pagsisisihan kung ano man ang magiging pasya ko. Lumipas pa ang mga araw, ngunit pakiramdam ko ay napipilitan na lamang ako sumama sa aming grupo. Pakiramdam ko ay hindi na ako masaya sa aming ginagawa. Alam kong mukha akong pera noong paman. Kaya nga hinangad ko rin ang maging isang antingero upang magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Ay nako, Gibbon. Iba ito naman ang gusto mo. Sambit ko sa aking sarili upang paniwalain
na mas maganda kung pipiliin ko ang aking trabaho at mga kasamahan. Total ay pera naman talaga ang ninanais ko. Ngunit kung kailan na nandito na ang pagkakataon, ay saka naman ako nag-iinarte. Ngunit kahit na gano'n ang sinasabi ng isip ko, ay tila kabaliktaran ang ninanais ng aking puso. At pakiramdam ko ay mas magiging ganap akong masaya kung tatalikuran ko ang aking mga kasamahan at ang aming masasamang gawain. Dahil sa mga palaisipan na gumugulo sa akin, ay palagi na lamang akong tulala at wala sa sarili. Hanggang sa paglipas pa ng mga araw, ay unti-unti na nilang napapansin ang nangyayari sa akin. Palagi kasi akong matamlay at walang ganang kumain at kadalasan ay malayo ang iniisip. "Oh, Gibbon, ano bang problema?" tanong sa akin ni Mang Enteng. Mang Enteng, nais ko na po sanang kumalas sa grupo natin." Ang sambit ko rito na tila hindi ko napag-isipan. Bigla itong tumayo at nagalit. "Gibbon, sa grupong ito, walang pwedeng umalis. Tandaan mo yan." Ang pagalit na sabi ni Mang Enteng. Dahil sa sinabi ko, ay nakita ko kay Mang Enteng na hindi ito sasang-ayon na tumiwalag ako sa grupo. Mas lalo itong nagdulot sa akin ng problema. At dahil doon, ay unti-unti ko nang nararamdaman ang kakaibang pakikitungo ng mga kasamahan ko. Pakiramdam ko ay natuon na lang sa akin ang kanilang paningin at binabantayan ako ng mga ito sa lahat ng oras. Dahil dito ay nabuo sa isipan ko na kumalas na nga dahil pakiramdam ko ay hindi na ako ligtas pa sa aking mga kasamahan. Hanggang sa isang araw ay may isa na namang politiko ang umarkila sa aming grupo upang pumatay. Malaki ang perang ibabayad nito kung magagawa namin ng maayos ang kanyang pinapatrabaho. Ayon pa dito ay isang negosyante ang aming papatayin. Ang dahilan kung bakit niya ito ipinapapatay ay nagmamatigas ito na ibenta sa kanya ang lupain na malapit sa dagat upang gawin sanang resort. Ilang beses na raw niya itong kinausap at kahit anong gawin niya ay palagi siya nitong tinatanggihan. Kaya ito na lamang ang kanyang naisip na paraan. Nang gabi din na iyon ay lumakad na ang grupo upang isagawa na ang aming mga misyon. Nang makarating na kami sa bahay ng aming bibiktimahin, ay nagulat ako dahil pinaulanan ng bala ng mga kasamahan ko ang buong bahay. Ang inaakala kong iisang tao lamang ang aming pupuntiryahin na papatayin ay nagkamali ako dahil lahat pala ay idadamay nila. Dahil sa pagkabigla ko ay hindi ko na napigilan ng magalit, lalo pa nang makita ko ang dalawang bata na nadamay dahil sa aming ginawa. Agad kong nilapitan ng isa kong kasama at walang pag-aatubiling sinuntok ito. "Walang ya kayo, Elmo. Pati mga bata dinamay nyo." Sambit ko rito habang patuloy kong pinagsusuntok ang mukha nito. Maya-maya pa inaramdaman kong may tumutok na baril sa aking ulo. At nang lumingon ako ay nakita ko si Mang Enteng na galit sa akin. "Tarantado ka, Gibbon. Kapag hindi ka tumigil dyan sa kahibangan mo, isasama kita sa kanila." Mabalasik na sabi ni Mang Enteng. Ngunit bago pa ako makapagsalita, ay may isang bagay na matigas ang tumama sa ulo ko na siyang naging dahilan ng pagkawala ng aking malay. Nang magising nga ako mula sa pagkawala ng aking ulirat, ay nagulat ako dahil nakatali na ang aking mga kamay at paa. Sa hindi kalayuan, ay nakita ko ang aking mga kasamaan at si Mang Enteng, kaya tinawag ko ito. "Mang Enteng, bakit niyo ako tinali?" Lumapit naman si Mang Enteng sa akin. Sinabi nito na dapat lang daw sa akin ang parusang iyon dahil sa aking ginawa kanina. At bukod sa pagkakatali, ay wala daw silang ibibigay na pagkain sa akin para daw magtanda ako. Dahil sa mga narinig ko, ay hindi na ako nagsalita pa upang hindi na mas lumala ang parusang iginawad nila sa akin. Halos 2 araw ako nakatali at hindi binibigyan ng pagkain. Kaya naman sobra ako nanghihina dahil sa halo-halong emosyon na aking nararamdaman. Nauuhaw ako at nagugutom at pakiramdam ko ay nangalay na ang buo kong katawan buot sa ilang araw ng pagkakatali.
Kaya naman ang kinalagan nila ako ay sinabihan pa ako ni Mang Enteng na siguro daw ay magtatanda na ako at magpapakabait. Sumang-ayon na lamang ako dahil ang naiisip ko sa mga oras na iyon ay ang makakain at makabawi ng lakas. Upang makabawi ay maghapon akong natulog at nagpahinga. Hinayaan naman ako nila Mang Enteng dahil wala naman lakad ang grupo. Paglipas pa ng ilang araw ay nagkaroon na naman kami ng mga bagong misyon. Mga kasama, may mga misyon tayo ngayon. Ang sabi ni Mang Enteng sa amin at kanya-kanya naman kami ng paghahanda ng aming mga gamit. Nang makapaghanda na nga kami at handa nang umalis ay tumingin sa akin si Mang Enteng at nagsabi, "Oh, Gibbon, siguro naman magiging mabait ka na ngayon." Ang sabi nito sa akin. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon. Umalis na rin kami at nagtungo sa nag-uutos sa amin. Ang aming magiging amo ay isang negosyante, ngunit siya pinagbabawal ng mga gamot. Dahil sa uri ng negosyo nito ay nahuli ang kanyang kaisa-isang anak at napatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ang nais ng aming kausap na negosyante ay mailabas namin sa pagkakakulong ang kanyang anak at mapatakas. Ayon pa rito, ay ililipat sa ibang kulungan ng kanyang anak. Kaya naman ito na ang magandang pagkakataon upang matambangan namin ang magdadala sa kanyang anak. Malaki-laki ang perang ibinayad niya sa amin kapalit ng kanyang ipinagagawa, kaya sumang-ayon naman kami. Nang malaman ko ang misyon namin, ay medyo okay naman ito sa akin. At inisip kong wala naman sigurong magiging problema. Basta ang importante ay maitakas namin ang anak nito. At kapag hindi lumaban ang mga bantay nito, ay maaaring walang dumanak na dugo. Ilang oras pa ang dumaan at narating na rin namin ang lugar kung saan dadaan ang sasakyan ng misyon namin. Kaya naman nagtago muna kami sa madumong bahagi upang hindi kami makita. Pagkaraan pa ng ilang minuto, ay natanaw na namin ang sinasakyan ng aming target. Kaya nang papalapit na ito, ay lumabas na rin kami at tinutukan namin ng baril ang mga bantay. Agad kong binuksan ang sasakyan at kinuha ang aming target. Ang iba kong mga kasamahan ay tinutukan ng mga bantay. Kaya todo ang pagmamakaawa ng mga ito na huwag silang papatayin dahil may mga pamilya pa silang nag-aantay sa kanila. Nakita kong nagtatawanan pa ang mga kasamahan ko na tila natutuwa sa pakiusap ng mga tinututukan nila. Hindi ko na lamang ito pinansin pa dahil natuon ang aking isipan sa aming misyon. Kaya nang makuha ko na ang aming target, ay walang pag-aalinlangan na tinawag ko na ang mga ito. "Tara na, bilisan nyo!" Nakuha ko naman ang atensyon ng mga ito, kaya sumunod na ito sa akin papalayo. Ngunit nagulat ako dahil hinagisa ng granada ang sasakyan ng mga bantay, dahilan upang sumabog ng napakalakas at lahat ng nasa loob ay namatay. Kahit na nakita ko iyon, ay wala na akong nagawa pa dahil nagawa na nilang mapasabog iyon at namatay na ang lahat ng nasa loob. Inisip ko kasi ng mga sandaling iyon na kung kukontra pa ako sa kanila, ay baka makatanggap na naman ako ng parusa sa mga ito. Nang matagumpay naming maisagawa ang misyon, ay natuwa ang nag-utos sa amin at dinagdagan pa nito ang binayad niya dahil lubos nitong natutuwa sa naging resulta. At dahil sa nangyari ay malaki ang kinita ng grupo at abot langit ang ngiti at taawanan ng aking mga kasamahan. Tulad ng dati ay bumaha ng alak at mga babae. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi kami pumunta ng bar kundi doon lamang sa aming kuta kami uminom. Iniisip ko ng mga sandaling iyon na pakisamahan ko na muna ang grupo. Pero buo na sa aking pasya na kapag nakahanap na ako ng pagkakataon ay tatakas ako sa mga ito at titiwalag na sa grupo. Dahil sa masamang trabaho namin ay napagtanto ko na wala nang halaga ang perang nakukuha sa maruming paraan at wala nang kapayapaan at katahimikan ang ganitong larangan. Sa halip ay mas nilalagay lang namin sa kapahamakan ng aming mga buhay at isinanla na kay Satanas ang aming mga sarili. Ngayon ay natauhan na ako at handa na akong tumiwalag sa grupo at magbagong buhay. Sakto naman ang mga panahon na iyon
ay bumuha ng alak. Kaya nakakasiguro kung magpapakalasing ang mga ito. At ang isa pa, dahil sa ginawa ko kanina sa misyon, ay hindi na ako nito pag-iisipan pa na masama. Kaya ito na ang pagkakataon ko upang makatakas sa kanila mamaya. Malaki ang naging hatian namin sa perang ibinayad sa amin. Kaya lahat ng naging bahagi ko ay inubos ko sa alak at pagkain. Iniisip ko kasing hindi ako magdadala ng pera galing sa masama kapag nakaalis na ako sa grupo. Dahil naman sa ginawa ko, ay mas natuwa pa sa akin ang mga kasamahan ko at maging si Mang Enteng. Dahil ang iniisip ng mga ito ay bumabawi ako sa kanila. Nagumpisa na nga kami ng aming inuman. Ngunit kontrol lamang ako sa pag-inom dahil inaantay ko lang ang mga ito na malasing. At kapag nakatulog na ang mga ito, ay saka naman ako tatakas. Pagkalipas lamang ng ilang oras namin pag-iinuman, ay napapansin ko nang may mga tama na mga ito ng alak. Kahit si Mang Enteng ay kung ano-ano na ang mga ginikwento at mga sinasabi. Indikasyon na lasing na nga ito. Nang makatulog na ang mga ito dahil sa kalasingan, ay wala na akong inaksayang oras. Agad akong nag-impake ng aking mga gamit at umalis na. Nilakbay ko ang kabundukan at doon ko naisip na magtago na muna pansamantala. Nang gabing iyon ay nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Mga milya na ang layo ko mula sa aking mga kasamahan. Dahil sa matagal na paglalakad ko sa bundok ay nakaramdam na ako ng matinding pagod. Kaya naman naghanap na ako ng punong pwede ko mapagpahingahan. At sakto naman ay may nakita akong malaking puno ng akasya. Dahil sa naglalakihan itong mga ugat ay doon ko napagpasya na magpahinga at matulog na muna. Nang dahil sa sobra kong pagod mula sa paglalakad ko ng malayo ay agaran akong nakatulog. Nagising na lang ako nang maramdaman kong mainit na sa lugar na pinagpapahingahan ko. Kaya naman nagmamadali akong bumangon. Pagtingin ko sa aking orasan ay mag-aalas 8 na pala ng umaga. Kaya pala mainit na. Nagpatuloy na lamang ako sa paglalakad at naghanap ng batis na maaari ko mapaliguan. Habang patuloy na naglalakad ay may narinig akong lagaslas ng tubig sa hindi kalayuan. Kaya pinuntahan ko ito. Dito ay nakakita nga ako ng batis. Agad ko namang ibinaba ang aking mga gamit. Ganon din ang dala kong itak at sukbit na baril. Agad akong lumusong sa batis para magtampisaw. Habang nasa kasarapan ako ng paliligo, ay may nakita akong isang malaking bayawak sa hindi kalayuan. Kaya bigla akong umahon at kinuha ang baril ko at pinaputokan na ito. Napatay ko naman ang bayawak, ngunit nagdulot ako ng ingay sa buong paligid. Agad ko namang inihaw ang bayawak at bumalik ako sa pagtatampisaw. At nang magsawa ako sa paliligo, ay umahon na ako at nagbihis. Kinain ko na nga ang bayawak upang maging almusal ko. Habang kumakain ako, ay napansin kong may mga tao. Kaya naman mabilis ko itong tinignan. Nakita ko nga ang grupo ko na patuloy pala akong hinahanap at tinutugis. Narinig ko pang nagsalita si Mang Enteng. Sige mga kasama, halugugin niyo ang buong paligid. Nandito lang ang tunog ng baril kanina, kaya natitiyak kong hindi pa nakakalayo ang traidor na yon. Narinig ko pang nag-utos ito na kapag nakita ako ay agad akong patayin. Kaya naman nakakasiguro ako na kahit saan ako pumunta o magtago, ay hahanapin ako ng mga ito upang patayin. Nang dahil sa mga narinig ko, naisip kong ang pakikipaglaban na lang ang aking maaaring gawin upang makalaya na. Kaya naman nang makalapit na ang mga ito, ay walang pagdadalawang isip ako nagpaputok. Sa isang iglap lang ay nagkaroon ng labanan at putukan. Ngayon ay labanan na ito ng mga may tangan ng kapangyarihan. Ito ang labanan ng mga antingero sa kapwa antingero. Maya-maya pa ay narinig ko na si Mang Enteng. Gibbon, wala ka nang tatakbuhan pa. Walang laban sa amin ang ngipin ng kalabaw na tangan mo. Hindi na ako kumibo pa. Alam ko naman na hindi alam ng grupo ko ang tungkol sa tangang kong mutya ng linta. Kaya nasisiguro kong magiging padalos-dalos sa mga ito. Dahil ang alam nga nila ay mutya lang ng kalabaw ang tangan ko,
ay naging kampante sila. Nagpatuloy pa ang putukan hanggang sa may bumaril na lamang sa aking likuran. Ngunit laking gulat nila dahil kusang lumis ang bala na patama na sana sa akin. Nagpatuloy pa ang palitan ng putok hanggang sa pare-parehas na kaming naubusan ng mga bala. Ngayon ay parehong mga itak na lang ang aming mga gamit. Dahil sa aking tangang tagabulag ay ginamit ko ito sa kanila. Hindi inasahan ng mga kalabang ko ang tangang kong mutya. Kaya bago pa nila ako makita ay nataga ko na sila. Agad kong pinuntirya ang kanilang mga leeg dahil sa alam kong ito ang kahinaan ng kanilang mga tangan. Napatay ko nga ang mga kalaban hanggang sa 2 na lang ang natitira, kabilang si Mang Enteng. Alam kong pambihira din ang tangan nitong mutya, ngunit hindi ko alam ang tangan nito dahil isa ito sa batas sa aming grupo na walang sabihan ng tangang mutya upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Napakabilis nitong kumilos, napakaliksi ng katawan, patunay na malakas din ang mutya nitong tangan. Ang isa pa naming kasama ay hindi rin basta-basta ang tangan nitong mutya. Dahil maliban sa liksi din itong kumilos, ay tila hindi ito nauubusan ng lakas. Dahil naman sa ganong katangian at abilidad ng aking mga kalaban, ay nahirapan din akong talaga sa pakikipaglaban sa mga ito. Pero hindi yun dahilan para sumuko ako. Nagpatuloy lang ang aming labanan. Halos gamitan na ng mutya ang nangyari. Nagulat pa nga si Mang Enteng dahil hindi nila akalaing may malakas akong tangan ng mutya. Isa laban sa 2 ang nangyari. Dahil sa ganong estado at sa kasama ni Mang Enteng na tila walang kapaguran, ay nakakaramdam na ako ng labis na pagod. Ngayon, Gibbon, katapusan mo na, ang sabi pa ni Mang Enteng. Biglang sumugod ang kasama ni Mang Enteng sa akin, kaya naman sinalubong ko ito ng suntok at napatilapon ito sa malayo. Nang makita naman ni Mang Enteng, ay agad din siya sumugod sa akin. Ngunit bago pa siya makalapit, ay ginamit ko na ang aking tagabulag dahilan upang hindi niya ako makita. Nagpalingali nga siya sa paligid upang hanapin ako. Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Dahil bago pa man niya ako makita, ay nagawa ko na siyang tagpasin sa kanyang leeg. Agad na tumilapo ng ulo nito at dahan-dahan bumagsak ang katawan niya sa lupa. Matapos kong mapatay si Mang Enteng, ay isinunod ko ang kanyang kasama. Habang hindi pa ito nakakabawi ng lakas mula sa aking pagkakasuntok kanina, ay agad ko na itong inundayan ng saksak at saka tinaga sa leeg. Matapos kong mapatay at maubos ang dati kong mga grupong kinabibilangan, ay agad akong bumaba ng bundok at kusang loob na sumuko sa batas upang pagbayaran ko ang aking mga nagawang kasalanan. Hanggang ngayon ay nasa bilangguan pa rin ako upang pagbayaran ang mga kasalanang nagawa ko. Ngunit alam kong hindi pa rin huli ang lahat para sa mga taong tulad ko. Alam kong sa aking paglaya ay may panibagong buhay pa ang mag-aantay sa akin. At sa pagkakataong iyon ay mas pipiliin ko na ang tamang landas na aking tatahakin. Labo.